Woo! NCAP, NCAP. Parts, good day. At matagal talaga ako nakapag-upload ng video kadahilan ng wala akong internet. Grabe, nagdadahil lang. Ay no, may NCAP pala dito, yun yung kulay pula, no? So update tayo mga parts. So, pag-usapan natin yung NCAP na yan, sarili, yung pagkakaalam ko lang. At makakabuti kaya ito sa atin. Tingnan natin. Kasi wala naman nagbago sa driving ko, ganun pa rin naman. Medyo bumagal lang mga parts. Dati 60, 70 or 80 takbo ko. Depende siyempre sa senaryo ng daanan. Ngayon parang 60 na lang yung max o 65. Kasi nga may speed limit din naman kasi, no? Kung nakita ko mag 60 na ako o 60 plus, nagmi-minor na ako. Motorcycle lane pala dito. Paano ka makadediretso kung may ganyan, no? Yung nagsasakay ng mga jeep. Tama yan, nahuli tayo ng NCAP niyan. Sana okay ang audio ko mga parts, no? So sa last na video na in-upload ko, so yung video na yun, matagal na yun eh. Talagang nag-load lang talaga ako para may upload ko yung video na yun kasi tagal eh. Ayun, 3 weeks na yata mga parts, walang internet. Converge, kumusta naman? Ang hirap pag walang internet. Ano ba yan? May wang-wang oh. At napansin ko sa mga ilang araw, anong araw ba ngayon? Wednesday yata ngayon eh. Wednesday ba? Wednesday ba? Oh, Wednesday mga parts. Uy, nakatulad yan. Oh, hindi na makakaliwa doon kasi may sakyan. May unloading pa dito. Hala, mga jeep eh, iiwasan natin eh. Minsan hindi natin maiwasan eh. Lalo ba kaya nasabi ko? Wednesday? Oh, Wednesday ngayon. Wednesday ba? Oh, tama, Wednesday. Kapansin ko mga parts, medyo parang yung sabi ng iba nakatulong. Kasi nga lumuwang ang daanan daw. Pero sa ibang part ng Maynila, yan, sa Commonwealth nga daw, sa may Quezon City, black smoke ang na ko dito. Pahirapan lalo na pag during rush hour. Yan. Kasi nga pinagkakasya nila yung sarili nila sa motorcycle lane. At ang napansin ko, ang isa sa number 1 na pahamak, yung bike lane mga parts, yung bike lane. Kasi kung traffic, matetempt talaga yung nagmumotor na dumaan sa bike lane. Dapat yung bike lane na lang, bike lane mga parts sa akin lang, dapat shared lane na lang yan eh. Although may mga part dito sa atin na shared lane talaga yung bike lane, pero ngayon kahit shared lane, hindi ako nagbababad sa bike lane. Bahala na kung may dumating na notice. May mga shared lane kasi na bike lane eh. Tulad yan sa may Port Bonifacio. Ayan. Kung dati ni-straight ko yun pag traffic, ayun saglit na lang ako, di na ako masyado nagtatagal. Dito rin sa part na to, alam ko shared lane dito sa may C-bike. Ano to? Ano, kasi parang mayroon siyang arrow. Yan. Uy, na naman takbo ko 60. Tama lang naman siguro yan. Hindi na mabilis ang takbo na 60. Nakakantong nga yung takbo na 60. Pero safe yan. Paano kaya naging safe kung nakakantok? Pero paano kaya yung mga kargado, no? Mga kargado, mga motor, hindi kaya magkasakit yung mga kargado nila motor. Sa mga big bike, kaya naman ang big bike yun eh. Mas mapapamahal sa gasolina. Yun, malaman naman natin kung may violation tayo eh, kung may magpadala sa atin. Hindi ko lang alam kung NCAP din dito sa service road, kasi service road masigip eh, yung service road mga parts.
Hello, yung may araw na ganyan, no? Sa may bike lane. Ano shared lane yun? Slow down. Yan, nakakabisit yung ganito. Biglang may nagbabagal. Dahil sa mga jeep. Tapos, ipagbabawal na daw yung split lane. Kamusta naman, no, mga pards, no? Okay, delikado din naman ng delikado naman ng split lane. Depende talaga sa sumusuot eh. Kaya o hindi eh. Pa naman kasi pinakikiramdaman ko bago ako mag split lane. Tapos ipagbabawal na rin daw yung sa underpass, sa overpass ang mga motor. Ano kaya yun? Ano pa kayang susunod na bawal sa motor? No, mga parts, sa tingin nyo? Parang kada na lang bawal eh, no? Kada taon laging bawal motor lagi. Try kong mag-EDSA mga parts. Try kong mag-EDSA kung makakalusot tayo ng medyo maganda-ganda sa EDSA. Ang iiwasan ko lang naman sa EDSA yung iniwasan sa EDSA, bike lane lang naman. Kasi kung sa mga traffic kaya naman nating iwasan, pero paano pa kayo pag pinagbawal talaga, no? Yung pag-split lane, wala na, nga na tayo mga motorista. Parang ang labas ano lang tayo, 4 wheels na rin tayo pag ganun. Sana okay ang audio ko, no? Minsan kasi sablay yung pagkakasalpa ko ng ng mic. Hindi tayo makapal pala makapalang sasakyan sa unahan. Relax lang tayo, relax. Parang hindi naman ganun kaplansyado yung yung pagpapatupad ng NCAP. Marami pang kulang. Marami pa silang pinag-aaralan na dapat supposed to be bago ipatupad, yung dapat ipatupad nagawa na nila. Yan lang, napansin ko lang mga parts bakit ganun din sa Pilipinas kumbaga may nakagawa na ng ibang mga violation. Pero pansin ko ngayon wala na yung parang gumuguhit sa tagiliran ko, yung sisibakin ako sa tagiliran ibang mga motor. Wala na yun. Halos kahit traffic tinatahi nila yung pasigsag-sigsag sila. Hindi siguro yung magandang epekto ng NCAP, no? Halos hanggang 60 lang ang takburan nito. Ganun lang. Kumbaga banayad lang. Yan. Laki ng truck. Nakatakot yung malalaking truck talaga. Parang nangihigop ng no? Nangihigop yung motor mo Dadaling ka nila sa portal. Tapos lagi kayong gumamit ng signal light. Swabe, banayad ngayon mga pards. Banayad ang takbuhan ngayon, no? Pero nabawasan yung tawag doon, pag pupunta ka sa isang lugar, ramdam ko nabawasan yung bilis ko dahil siyempre nag-iingat nga. Dahan-dahan walang yan. Yan, paano yan? Bike lane dyan sa may bandang gilid. Paano yan? Mag-bike lane din ba tayo? Gabi na. Hindi na muna siguro. May gilid lang tayo pero di tayo daan ng bike lane. Burado na naman yung linya ng bike lane paano yan ngayon? Nakalagay dito no loading, unloading, waiting anytime. Pero yan dami nila. Usually mga jeep talaga instead na matuloy-tuloy tayo, hindi tayo matuloy-tuloy kasi nagsasakay sila dun.
Doon na, luwang nga sa harapan eh. Kung may NCAP, padadalang kaya ng mga notice yun, may na violate nila yung lugar. No loading, unloading. Pero kung may traffic enforcer, yan, pwedeng sitahin sila, no, para hindi nagta-traffic dun, no? Kahit hindi natikitan kasi may NCAP naman, masita lang yung nagkukumpulang mga sasakyan doon, sasakay kasi nakakapala yung ibang diretso. Yung mga first takbuhan ko ganyan lang pag nasa EDSA. Pero parang banayad ang takbo ngayon, parang hindi masyadong rush yung mga tao. Pwedeng nakatulong, pwede rin ng makasama. Ang nakakatakot lang kayo sa NCAP yung time na sabi natin may violation ka, tapos ang tagal dumating kung may darating naman na prior notice, di ba? Bike lane dyan, dapat shared lane na lang yung bandang kanan, kasi pag nagkumpul-kumpula yung mga motor dito, wala na, di ba? Minsan dumana ng bike lane, NCAP na kaya yun? Iwas tayo dito, pagtsagaan natin itong malaking sasakyan at sumig na light ka, ikaw din. At yung ibang mga motorista, yung kapwa ko rider, ay na gumagamit ng signal light. Yung iba gumagamit ng signal light, iniiwanan naman nilang bukas. Ano na, uy, bukol-bukol na yung daanan dito. Okay, nakagaw na. Pag-uwiin nyo na kami. Ayaw ko na dyan sa bike lane. Naku po, kuya. Paano kaya ito mga parts yung ganyan? Ano to? Joyride. Yan naman yung ilaw. Kuha ba ng NCAP yan? Yan. Wala siyang park light sa tail light. Yung naka-steady pula. May brake light siya, may brake light. Tapos yung ilaw niya na park light, puti sa signal light. Naka-dual contact siya. Tingin nyo, sakap kaya ng NCAP yan. At di ko nag-blurred yung yan, plate number. Bakit kailangan yung i-blurred? Di naman siguro kita sa camera. Alaman dapat i-blurred eh. I-blurred. Yung ibang mga gumagawa ng video, bine-blurred pa nila. Para saan? Para pagtakpan yung pagkakamali ng iba. Dapat para matuto eh. Hindi naman sa nagmamagaling tayo. May mga pagkakamali din naman ako sa lansangan. Hindi naman perfect. Kaya nga may action cam ako eh. Minsan i-review ko yung mga action, yung nare-record ko mga video. Tinitingnan ko kung saan ako yung alanganin, yung liko ko, yung tawid ko. Ganun eh. Kumbaga sinisilip ko yung pagkakamali ko para susunod mag-a-adjust na ako. Na yan, basta naka signal light na mga ganyan, pinapauna ko na yan. Mas gusto ko pa ba unahin yung mga yan kaysa yung basta-basta lang lumili ko eh. Hindi mo lang nagbibigay ng signal. Wala eh, ganun tayo dito. Okay, hinahon ng mga motor ngayon, walang bumabakbak na mabilis ah. Wala 60. Walang bumabakbak ngayon. Dati pag dyan sa after ng stoplight dyan eh, gumuguhit na sila dito hanggang doon sa may globe. Bagay, isa rin ako dati ganun. Basta libre, iikot, bibirit. Paano ko nga pala may sasagad yung puli ko nito kung ang takbo ko eh banayad.
Banayan whiskey. Di ba? Paano natin may sasagad? So wala na, hindi ko na may sasagad yung kalkalpuli natin o kalkalpuli ni Lola Bear. At nakapag-adjust ulit ako ng bola. Sabi ko mas maganda ng ano, timplada ngayon kaysa nung dati. Yung kawawa yung iba sa NCAP, yung lala sa may Quezon City, yun nga, sa may Commonwealth. Pero hindi naman lahat nasisiyan sa NCAP. Kung ako tatanungin yung mga parts, ano, hati ang ano ko sa NCAP, pananaw. Siguro pag ma-plansyado nila ng maayos yung batas nila, yung malinis, basta maayos ang huli, sigurado pwede na siguro yun. Pero kung maraming kapalpakan, yung pagkakapirahan lang, tayo sa Pilipinas yung nagkakapirahan sana yung mga motorcycle, lagi na lang motor. Iyak na yan, lagi na lang motor. Wala lang, napansin ko lang. So ayun lang siguro for today mga parts. Hanggang dito lang tong video na to. So yun, at ingat-ingat tayo sa NCAP. So ayun lang for today mga parts. Salamat.